Mananagumpay ka ba o talunan? Are you an overcomer or a loser? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat na matunghayan po ang huling chapter, Panginoon, nitong 1 John. Epistle of John, Lord. We ask your guidance, your wisdom, Lord, understanding to provide us, Lord, right now as we study your word, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na nakapagpatuloy kami sa mga ganitong pag-aaral. Paghahayag ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. At sa amin, Panginoon, though kami po ay konti lamang, subalit handa na makinig po sa iyo. At pakinggan, Panginoon, ang mga aral. Purihin po kayo, Panginoon. At patuloy mong itago ang inyong walang kabulong alipin sa iyong likuran, Panginoon, at ang kapahayagan niyo po ang makita at mamalas po namin lahat, Panginoon, sa mga oras nito. Maraming salamat po, Lord. In Christ's name, Amen. Nasa huling, kung inyo pong mapapansin, nasa huling huling chapter na po tayo nito po ng Epistle of John, na kung saan ang Epistle of John, of itong 1 John, 2 John, 3 John, ay bahagi po ng general epistles, no? Na kung saan intended po ito sa church at large. Ibig sabihin, kung mapapansin niyo po, walang greetings dito, walang farewells, no? Walang mga personal na mga salita na pinatutungkulan. Ito po ay nangangahulugan na para po ito sa lahat ng mga churches o sa church o mga believers all over the world, no? Walang particular na ito po ay bahagi ng isang church, yung Ephesian Church, na isulat po ito, na kung saan ay nilalabanan ng katuruan ito, ang katuruan ng mga unbelievers ng panahon iyon, ng mga false teachings, ng mga panahon ng iyon, particularly yung Gnostics o Gnosticism. No? Yun po yung pangkaraniwang nilalabanan ng mga katuruan po dito. And one good thing na nanotice ko po sa letter na ito, yung warnings. Aside from the warnings given sa mga first chapters, ay yung pong revelation noong believer's identity. Na ilang linggo po, ilang Sunday po natin yung pinag-aralan, na-identify natin sino ba talaga ang tunay na mga mananampalataya, yung marunong umibig at dalhin o ilaga yung pag-ibig na iyon into action, no? At natutunan natin sa mga nakaraan na para ma-identify tayo, yung identity natin as believers ay yung character, no? Kumusta yung ating mga ugali, no? Sa ating mga pamumuhay, at yung kapahayagan ng truth, yung believer's truth, yung ini-embrace natin katotohanan. Yun po yung mahalaga na makita po natin dito, aside from the warnings, no? Ang daming warnings po dito kasi ang nilalabanan dito yung mga false teachers. At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay punong-puno ng mga false teachings, dala-dala ng mga false teachers. At walang pinagkaiba sa panahon po ni Apostle John, yung panahon po natin ngayon, na nalaganap na po ang mga bulaang tagapagturo at mga bulaang katuruan. And today, we will look dun sa believer's victorious life. No? Ang matagumpay na pamumuhay ng isang mananampalataya. Maiksi lang po ito, verse 1 to 5. Maiksi lang, subalit punong-puno po ito ng kapahayagan patungkol po sa pagiging mananagumpay ng isang mananampalataya. Alam niyo po, pag tinignan mo ang Biblia, napakarami niyang description o katawagan sa isang mananampalataya. Nariyan po na tinatawag siyang believer. Nariyan po na tinatawag siyang friend. Nariyan na tinatawag siyang soldier. Nariyan na tinatawag siyang saint. Ano pa po? Ang mga description na nakita natin ang description ng Biblia sa mga mananampalataya. Brothers, tawagan, sheep, no? Andun pa rin yung katawagan na yon. At huli pa, kadalasang nababasa, witness. No? Witness of the gospel. Pero dito kay Apostle John, ay makikita natin, particularly dito sa chapter na ito po, ay tinawag niya ang believer na overcomer. Overcomer, mananagumpay. So hindi ka lang soldier, hindi ka lang saint, hindi ka lang sheep, hindi ka lang brother,
Hindi ka lang believer, ikaw din ay overcomer. Ang mundo ay puno ng tukso, no? Puno ng kasalanan. Pero sinasabi dito, if you are a believer, you are overcomer. No? Mananagumpay. Sabihin mo sa sarili mo, I am an overcomer. Anong kabaligtaran ng overcomer? Loser. Undercover. Undercover. So, malinaw na pinahayag dito dinify ni Apostle John yung salitang overcomer. At sabi niya, yung overcomers are all the believers of Jesus Christ. If you don't believe in Jesus Christ, then you are a loser. If you don't believe that Jesus is the chosen one, that He is the Messiah, that He is God, that He is truly man, therefore you are a loser. Dadaling ka nun sa impyerno. Verse 4. Malinaw po yan dito sa verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. So overcomer ka because you were born of God. No? Whatever is born of God overcomes the world. At if you believe that Jesus is God's Son, so verse 5, who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. You are overcomer. No? Mananagumpay ka. Ang sabi diyan, those who believe that Jesus is the Son of God. If you believe that, then you overcome the world. Mananagumpay ka sa mundo nito. At tatawagin kang mananagumpay. All believers are all overcomers. Walang talunan na believer. Gandang balita po yan, no? Pag believer ka, hindi ka talunan. No? Achiever ka nga eh. Hindi ka ng overcomer, achiever ka. Ito maraming graduate, no? Ng mga pag believers, hindi naman nagpapaiwan. Of course, hindi naman lahat may honor, pero achiever. No? Achiever. You did your best. Ano yan? Passer. At least pumasa. Overcomer pa din yun, di ba? Basta ginawa mo yung best mo. Best effort. Basta walang talunan na mananampalataya. Okay? Tandaan po natin yun. Siyempre, minsan mararamdaman mong talunan ka, pero ang totoo, kasi gusto niya ni Satan eh. Maramdaman mong talunan ka. Kaya nga, meron talagang sumusubsob sa kawalan o sa problema dahil akala niya talunan siya. Hindi talunan ka. Buti na sumubsob ka sa pag-aaral. May kilala ko rito talagang subsob sa pag-aaral. Talagang subsob. Pag-aaral, subsob naman eh. Subsob sa libro. Subsob. Kaya pala sumusubsob. Na sa computer o kaya sa subsob naman. Sino kaya yun? Pero huwag ka, mga alauna, last mas nag-aaral. Subsob na lang. 1 John 2:13. Nandiyan lang po yan sa kabila. Lalo yung mga young men, no? I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. No? Overcome. Sa Greek word, may halintulad ito po na description, the definition. To conquer, to have victory, to
to have superiority and conquering power. So lahat panalo, ano po, yung salitang overcomer, ano, it reflects a genuine superiority that leads to overwhelming victory. Walang talo, ano po, landslide, sabi nga. Yung sense of continuous victory over the world. So yun po yun, no? Hindi lang siya one-time event o one-time na kaganapan sa buhay mo, kundi tuloy-tuloy siyang nangyayari sa buhay. Hindi lang yan, nagtapos ka, okay, na-overcome mo yung mga, hindi lang tungkol sa pag-aaral. Ito sa about life, the totality of life. Kahit sa area, mananagpapay tayo. There are times na medyo low tayo, bagsak, pero hindi na nahulugan yung talunan tayo. If you are a believer, you are overcomer. May deception ng si Satan eh. Laging sinisiksik sa utak natin na, oh, tali na wala ka, loser. No? Ano nyo ba yun? Na-feel nyo ba yun? Lahat naman tayo nakakaranas na parang loser tayo. Lalo na pag nangyayari kapag kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. You feel, loser. You feel, walang kwenta, parang walang halaga. Yun eh, yung pag nararamdaman wala kang halaga, wala kang kwenta, deception yun ni Satan. Kasi kung Christian ka, kung believer ka, hindi mo dapat patulan yun. I-cast out mo ganyan. Sabihin mo, dito to yan, believer ako. I believe that the Lord Jesus Christ is God and He is fully human. And I believe Him that Jesus died on the cross. So, He overcomes death. No? Yun lang yun eh. Kung paano nabuhay siya mag-live, preaching natin sa atin. Diba? Kaya niyang magbuhay kasi, kaya niyang bumuhay kasi nabuhay din siya. No? Next week is celebrate natin yun. Commemorate natin yun. At the same time, we'll celebrate the Resurrection Sunday. In the speaker. So, John 16:33, Jesus Himself used it, no? Makita natin sa John chapter 16, verse 33. Ginamit ng Panginoon yung salita niya, no? These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, or courage, I have overcome the world. Jesus Himself used that word, I have overcome the world. If you believe that, if you believe that Jesus is the Son of God, then you are overcomer. The same, no? Because we belong to Jesus Christ, we also partake in His victory. Victorious po tayo kasi we belong to Jesus Christ. And it continues, no? Nagpapatuloy yung victory na yun until that time that God calls us, no? Doon sa kanyang kingdom. Yun yung natin, trophy natin when we receive that promise, no? Yung karasya namin. So yun yung reward natin, yung trophy natin. So napakaganda po ng pangako po yun. So masarap na maintindihan kung nararamdaman mo ngayon na loser ka, hindi totoo yan, no? Victorious ka. Dahil victorious ang ating Panginoon. Romans 8:37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ganda, ulitin ko po. Romans 8:37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. No? And even sa 2 Corinthians 2:14. 2 Corinthians 2:14. Yun din po ang makikita natin. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge
in every place. God leads us in every victory. It's not about us. It's not about our ability or wisdom or kung sino ka. Hindi yan tungkol doon. Nasa unahan mo kasi ang Panginoon. No? Kung ano man yung nararating natin sa buhay, hindi naman natin kaya yan sa sarili natin. Dahil nilid tayo ng Panginoon. Without Him leading the way, mahirapan tayo. Kung ano man yung achievement natin sa buhay, it's all about God. It's not about us. Mga opportunities siya na binibigay sa atin ng Panginoon for His glory, not our glory. No? Makakatandaan natin yun. Yung victory in life is about God. Dahil siya yung nauna eh. Siya yung victorious eh. Kung hindi siya nabuhay na maguli, sa palagay niyo ba may victory tayo? Wala. Lahat tayo mamamatay, pupunta sa impyerno. Anong tagumpay doon na napunta ka sa impyerno? Kahit naging achiever ka, naging presidente ka ng Pilipinas, makalakang achievement yun. Yun na, yung pinakamataas ng piliin mo. Pero kung pupunta ka din sa impyerno, anong saysay na naging presidente ka ng Pilipinas? Alam ko yun. Talo lang yan nung barangay tanong na yun lang yung na-achieve niya sa buhay. Subalit, dahil siya believer, napunta sa tsunami. Sino ngayon na mas mataas? Diba? Yung nasa langit. Kasi yung sa langit, tinitingnan lang. Ang impyerno, you look down. Kasi nasa ilalim yung impyerno. Beneath the earth. No? Core. Nasa gitna. Doon lang gagaling yung mga lava. No? Yung mga, di ba, sumasabog yung mga bulkan ngayon. Dami sumasabog na bulkan ngayon. Tapos nagyayanig-yanig. No? Medyo nagsasaya na sa impyerno ngayon kasi malapit ng gagalawan na. Ano po? So, yun po yun. No? Now, let's look at some of the characteristics of an overcomer. No? First is, they continue in faith. Kanina sinabi ko, continuous yung kanyang victory over the world. No? They continue in faith. Kaya, continue din yung victory. Verse 1. Balik tayo sa 1 John, verse 1. Chapter 5, verse 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves Him, who begot, also loves Him, who is begotten of Him. Yung term na believers convey the idea of a continuing faith. Pag believers, ibig sabihin, there's a continuity of faith. No? Hindi pwedeng, ngayon na, kaya mali yung yung tanggap ng tanggap, yung accept ng accept ni Jesus Christ. Bawat na lang patanggap, kasi hindi ko na ginagamit yung patanggap eh. Kasi niwala ako, nasa puso yung pananampalataya. Once you preach the gospel to a person, at nanampalataya sa doon sa gospel, then nag-start dun sa heart. Even without, wala namang so hindi naman nakita sa Bible yung mga prayer of acceptance. Sometimes, lang yun para lang maging masaya ako dahil parang reward ko yun dahil nag-share ako ng gospel, may nag-pray to receive. No? Pray to receive. Pero, ang dami na na-share na nag-pray to receive, pero wala namang changed life. Wala transformation. So, pero pray to receive yan. O kaya, di ba, yung pinapapunta sa harap, altar call. Nung mag-preach ako, ang dami pumunta sa harap, nag-altar call, nag-accept kay Jesus Christ. Asan na ngayon? Di po ba? So, kahit sa mga ganong pagtitipon, hindi na ako yung mga altar call. Diyos sa kinaupuan mo, kung nanampalataya ka dyan, pag namatay ka, punta ka sa langit. No? Then kayo na lang ng Panginoon na mag-usap. Di po ba? Hindi ko na, hindi ko na saklaw yun eh. Kung nanampalataya siya o hindi ko alam. Basta ang utos lang ng Panginoon, i-share the gospel. Yun lang naman eh. Share the gospel.
kanya-kanya naman yan eh. Kung nanampalataya, di pupunta ka sa langit. Pag hindi. Ngayon, yung mga totoong mananampalataya, yung totoong nag-respond sa gospel, naghahanap ng paglago. Naghahanap sila ng mga salita ng Diyos na maaaring makatulong sa kanila upang sila ay lumago spiritually. Upang lalo nilang makilala si Jesucristo. Pero kung palayo, walang oras sa Bible study, walang oras sa mga gawain ng Panginoon para sa spiritually lumago, asaan yung pananampalataya doon? Kasi yung totoong pananampalataya ay nagpapatuloy na katagumpayan sa piling ng Panginoon. So doon makikita yun eh. Doon sa nagpapatuloy na desire na lumago pa sa Panginoon. Kung wala yun, ay alam natin sa group. Sa dami ng napahayagan ng gospel, asan na? Hindi naman yan tungkol sa, hindi mo tayo i-recruit ng miyembro. It's not about membership. No? Alam naman natin yun na hindi yan membership. Kasi utos yun ng Panginoon. Kaya ginagawa natin na nag-share tayo ng gospel para marinig nila yung gospel at pag nag-respond sila, matulungan sila na lumago at makilala pa ang Panginoon sa mas malalim na pagkakilala. Pero kung isang beses lang nakinig ng gospel, tapos, nanampalataya. Marami dyan, kuryente lang tayo. Natuwa tayo kasi, mananampalataya. Pero wala namang interest sa Panginoon. So, hindi natin problema yun. Hindi na nahulugan na loser tayo. Hindi na nahulugan talunan tayo kapag kagano. The fact na na-share mo yung gospel, which is the commission given by Christ to us, overcomer ka na, victorious ka na, kasi na-share mo yung gospel. Ngayon, yung reaction niya doon, yung kanyang take doon sa gospel, hindi natin kontrolado yun. No po. Bahala ng Panginoon sa kanya. So, yung the term na believers convey the idea of a continuing faith. They continue in faith throughout their life. Or their lives. No? Ibig sabihin, the moment na nagpahayag ang Panginoon sa kanya through the gospel, na nampalataya sa Panginoon, nag-repent siya sa kanyang mga kasalanan, hanggang sa mamatay siya, believer pa din siya. At tuloy-tuloy pa rin yung pananampalataya. Ang mananagumpay, ang mananampalataya. Ngayon, nag-struggle kayo ngayon, di ba? Antok na kayo. Pero, mananagumpay ka pa rin. Paglabanan mo lang. No? Talagang gano'n. Pero doon kasi yun sa yung intellectual faith. Kapag yung pananampalataya ay hanggang isip lang, walang katagumpayan yun. Hindi magtatagumpayan. Pag yung pananampalataya, nanampalataya, kasi naiintindihan ko. Naiintindihan ko, pero wala dito. Walang kwenta yun. Kasi, ang tunay na pananampalataya, ang basis ng tunay na pananampalataya ay nanggagaling dito. Wholehearted and permanent surrendering of oneself to Jesus Christ. Nanggagaling po dito. Wholehearted, permanent surrender of self, of oneself to Jesus Christ. Yun po yung victorious na mananampalataya. That's a continuing faith. At ang object ng kanyang pananampalataya ay si Jesucristo. The object of faith. That He is the Messiah, He is the chosen one, He is the anointed one. Diba na, minsan na pag-aralan natin yun, di po ba, paulit-ulit yung chosen one. Ang ibig sabihin ng Messiah is chosen one. Ang ibig sabihin ng Messiah is the anointed one.
Kung sino man yung naglagak ng kanyang pananampalataya kay Jesucristo as the only Savior and Lord, ay tinatawag na born again. No? Nagiging believer, born again. Dating patay, pero ngayon ay buhay. Dahil sa pananampalataya inilagak sa Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka nanampalataya sa Panginoong Jesucristo as your personal Lord and Savior, no? Hindi accepted. Alisin na natin yung salitang accepted. Kasi parang kaya ka naligtas dahil tinanggap mo si Kristo. No. Because you believe that Jesus is the only Savior. Wala nang iba. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So, hindi mo kailangan i-accept si Jesus Christ. You have to believe Him that He is the only way, that He is the only truth, and He is the only life. Pag share tayo ng gospel, alisin natin yung acceptance. Don't let Him accept. Let Him surrender His life. Ang sabihin mo sa kanya, you have to believe that Jesus is the only Savior. Wala nang iba. No? Para hindi magmalaki yung tao na, kaya ako naging mananampalataya kasi tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. Wow. So kung hindi mo tinanggap, hindi ka mananampalataya. Kagandahan po nun, yung naging resulta nun, yung surrender ng buhay sa Panginoong Jesus ay naging overcomer. Yun sa verse 5. No? Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Hindi naman accept yung ginamit dito, di ba? He who believes. Kahit sa John 3:16, ngayon, siguro naisip niyo yung John 1:12 kasi, no? To those who accept you. May konteksto po yan. Pag-aralan na lang po yun. Pangalawa po, hindi lang, they continue in faith, they love God and fellow believers. Alam niyo po itong book of John, no? Ganun yung parang ito yung paglalahad noong kapahayagan ng Panginoon sa Old Testament, no? O sa simula ng New Testament, yung love God and love your neighbor, or love your neighbor as yourself, no? They love God and fellow believers. Particular naman dito sa yung mga believers, no? Kapwa mananampalataya. Ulitin ko po yung verse 1, second part, yung B, no? Everyone who loves Him, who begat, also loves Him, who is begotten of Him. By this we know that we love the children of God. Yung overcomer po, not only believes, but know how to genuinely love God and His fellow believers. Alam niya kung paano mahalin ang Diyos. Yun po yung totoong nagmamahal sa Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon kung lagi kang nag-escape sa worship service? Mahal mo ba ang Panginoon kapag ayaw mo umattend ng prayer meeting? Mahal mo ba ang Panginoon kapag hindi ka nagbabasa ng Bible? Kapag hindi ka nagba-Bible study? Kapag hindi ka umattend ng SOD? Mahal mo ba? Pwede ba sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero wala kang panahon sa Kanya? Di mo ba? Genuine ba yung love na yon? Di ba pag mahal mo, binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng panahon, asan yung love mo sa Diyos? Kung lagi kang paiwas, lagi kang patakas sa Diyos, sa mga gawain ng Panginoon, at inuuna mo yung mga bagay na inaakala mong mas mahalaga. Lagi kang sasabihin, yung worship service, default sa mga mananampalataya. Once na believer ka, may mga magiging default na na responsibility at event sa buhay mo. Like worship. Wala tong kahit nakapikit, yes to. Wala tong hindi pwedeng yung babalansehin mo, hindi. Nakakatuwa yung ibang mananampalataya kahit
kahit ang work sa secular or ano, kahit yung mga kasama, alam na, huwag natin ayain yan kasi linggo. May linggo, hindi mo mapapasama yan. Ang ganda nun, that's witness ng pagiging mananampalataya. Kahit daling ka pa sa abroad or sa ano, pero hindi default. Ang hirap, no? Ang hirap. Pero, yun talaga ang buhay nating mga mananampalataya. Yung pag naging mananampalataya, napapalitan yung mga ano mo, mga activities mo sa buhay. Kasi nga, tinuruan tayo ng Panginoon paano yung genuine love sa Kanya. If you love God, siya yung priority mo. Kahit saan niya, pag-aaral, trabaho, sino ba nagsusupply ng karunungan? Sana po, sino ba nagsusupply ng kalakasan? Tapos pagpapalit natin yung Diyos na supplier ng karunungan, supplier ng kalakasan. Para saan? Sa mga pansamantalang bagay. Wala ba ibang oras yan? Sa buhay na to, laging nagagawa naman ng paraan eh. Walang solusyon. Laging may solusyon sa buhay. Dahil ano tayo, overcomer tayo eh, di ba? Laging may solusyon yan. Kumis nila, nagpapanik tayo, pero sa totoo lang may solusyon yan. Kahit yung parang wala nang solusyon, at the end of the day, nakita mo may solusyon pa lang Panginoon. Di ba lang? Yung kala mo, wala na to, wala nang pag-asa to. Pero at the end of the day, sabihin mo, Lord, thank you panic lang ako, pero pinakita mo sa akin yung solusyon. Kaya mong gawa ng paraan, kahit nasa dulo ka na ng tali, makakabitaw ka na. Pero yung Panginoon pala, nakahawak sa iyo. So yun yung magandang mga events sa buhay po natin. So mahirap maging mananampalataya, pero dapat nating ma-realize, kapag tayo mananampalataya na, yung worship. Yung worship naman, hindi lang naman dito sa DCF, di ba? Hindi lang dito. Basta araw ng linggo, alam mo, default sa iyo yun. Kahit nasaan ka, pumunta ka sa ibang bansa, pumunta ka sa ano, alam mo linggo, magbigay ka ng time to worship. Kung walang ganitong gathering, punta ka sa kwarto, mag-worship ka. Personal worship. Diba? May mga pagkakataon kasi hindi mo talaga maiwasan, pero you have to give time na mag-worship ka, personal man or corporate. Kasi default yung pag-usamba eh. Doon talaga, pag Sunday is, corporate worship. Panglahatan. Pero kung hindi may iwasan, yung mga nasa barko nga, nag-worship, nagtatrabaho yun, walang babaan yun, nasa lakad sila, nag-worship sila. Ginagather nila yung mga believer doon, tara, worship tayo. Pag ano. So, regardless kung nasaan ka, makasama ka sa Panginoon. Yun po yung punto ron. Ano po? Basta default sa atin, yung pagsamba. Okay? Kahit nasaan ka, pwede kang sumamba sa Panginoon. Hindi lang naman sa DCF ang pagsamba. Ang daming churches, ang daming church na pwede mong puntahan. Sabi nga, kung saan ka lumalago, doon ka. Kung sa tingin mo dito sa DCF, hindi ka lumalago, hanap ka ng church na lalago ka. Yan lang yun. Kasi hindi naman tutungkol sa dami or membership. Hindi yan tungkol doon. Kung saan ka lumalago, doon ka. Parang ano lang yan eh, parang kumakain ka sa restaurant. Kung nakita mo, hindi masarap dito, dilipat ka. Yung pagkain. Ganyan lang. That's simple. Pareho lang. Minsan pareho lang. Baka itong kulang sa ano ba doon? Sa kasi palalasa. Pangatlo po, ang huli, they obey God's commands o commandments. They continue in faith, they love God and fellow believers, they obey God's
commands or commandments. Sa verse 2, verse 2. Second part, when we love God and keep His commandments. Yung mga salitang ito ay i-notice po natin. No? Keep His commandments. If you love God, keep His commandments. Verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi kabigatan. Burdensome. Paulit-ulit, no? Keep His commandments. Nireiterate ni Apostle John yung mga salita pong iyon na keeping His commands, no? Yung phrase na yon. Dahil yung proof of a genuine love is by obedience. If you love God, you will obey your God. Siya yung nagbigay ng utos, so hindi mo siya i-disobey sa gusto niya. How can you say you love God, but you disobey Him? Sabi niya sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko? I remember yung sabi ni Pastor Bruce, yung pag isasama mo yung message ng Old Testament, listen and obey. Nagbabasa ka, hindi sapat na nagbasa ka, you have to obey. So, it's about obedience. That's the proof of genuine love to your God. You have to obey Him doon sa kanyang mga commandments. Anong mga commandment niya ang hindi natin sinusunod? Basic lang yung pakikipamato sa unbelievers. Do not compromise your faith to unbelievers. Yung hindi pag-share ng gospel, no? Mandato sa atin yun. You have to share the gospel. Pero pag hindi mo ginagawa, it's tantamount to disobedience. Yung hindi pagsunod sa Panginoon. Yung salitang keep conveys the idea of constant obedience. It conveys the idea of constant obedience. So John chapter 8 verse 31, it says, when Jesus said to those Jews who believed Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. If you abide in my word, kung nanatili ka sa aking mga salita, you are truly my disciples. At of course, it involves yung faith. Hindi ka naman mananatili sa salita ng Panginoon if you don't have faith in Him. Bakit mo nanamnamin yung salita ng isang tao na wala namang kwenta sa iyo? Diba? Parang love letter yan eh. Diba yung love letter, dahil alam mong may pag-ibig doon, inuulit-ulit mo, no? Inuulit-ulit mong basahin. Parang ninanamnam mo yung tamis ng pag-ibig. Wow. Ganun din ang Word of God. Love letter to ng Panginoon sa atin. Dapat inuulit-ulit natin. E po ba? So, sa buong buhay mo, parang paulit-ulit na lang yun. Kumisan nga pag nagagawa ng message, no? Kaya ako pag gumagawa ng message, ayoko na yung mga nagawa ko na dati. Gusto ko mag-aral ulit, aralin ko ulit, baka may bagong revelation, bagong idea or mga insights na makikita ka doon sa ano. Kasi hindi naman nagbabago yung message, yung pa rin yun. Pero yung mga matututunan mo doon sa message na yon, maaaring meron pa, mahukay mo pa iyon. Ano? So, yun ang kagandahan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito sa John 14:15. If you love me,
keep my commandments. And so verse 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Ulitin ko po yan, no? Yung verse 15 mo na. If you love me, keep my commandments. So verse 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Diba? Proof of genuine love to God. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Wow. Ang ganda-ganda. Ano po. So, maintindihan natin, hindi burdensome yung commandment ng Panginoon. Ito magandang reflection po dito. Habang inaaral ko ito, nagre-reflect ako. At tinanong ko ang sarili ko, kabigatan ba sa akin ang commandment ng Panginoon? Sa'yo, kabigatan ba yung commandment ng Panginoon? Mag-share ng gospel. Kabigatan ba sa'yo na mag-share ng gospel? Sabi kasi dito, not burdensome. Hindi kabigatan. If you really love God, you will abide in His commandments, you will obey His commandments, because His commandments are not burdensome. Now, the question is, kabigatan ba sa iyo ang utos ng Diyos? Halimbawa, ano ba yung mga commandment ng Panginoon? You have to worship God. Ngayon, sagabal ba ang pag-worship sa Panginoon sa mga activity mo sa buhay? Kabigatan na ba ang 2 oras ng pananatili sa worship service para nakikiamot lang sa iyo ang Panginoon? Tapos pag may problema ka, hihingi, pray ka. Diba? Pero ayaw mo siya bigyan ng panahon, 2 hours lang. Ayaw mo pang ibigay sa Panginoon. Kabigatan ba ang pagsamba? Tapos, hihingi ka sa Kanya kung ano-ano? Wow. Masakit po yun. Kung burdensome sa iyo ang pagsamba sa Panginoon. Prayer meeting. Sa prayer meeting talagang struggling tayo dyan. Struggle tayo. Kasi, talagang, ang kalaban mo dyan, antok eh. Diba? Kumisan nga, diba? Pray ka pang gano'n. Nanaginip ka na, diba? Meron nga akong kakilala, 2 eh. Paalaman na eh, andun pa rin eh. Nakaano pa rin. Tapos naalala niyo, madaling araw. Ba't ako na lang ang nandito? Naka-online pa siya. Kalimot na pa. May isa naman, excited. Attend daw siya. Nawala. Wala ang signal. Hindi nga, naka-adun nga. Medyo mahirap. Pero the fact na nandun ka, hindi ka bigatan sa'yo. Pabigat na talaga yung talokap ng mata mo. Gusto na sumubsub ng talokap ng mata mo. Pero at least yung heart mo nandun. Default na naman. Default eh. Kailangan makibahagi ako dito. Kabigatan ba ang salita ng Diyos sa'yo? Yung fellowship ng mga believers? Yung pag-involve sa ministry? Kabigatan ba yun? Kung kabigatan yun, i-check mo yung relasyon mo sa Panginoon. I-check mo yung genuinity. Tawag ba yun? If your love toward God is genuine, yung love ba na yun totoo or sakay-sakay ka? Parang ibig-ibig lang. Parang sakay lang ka. Kapag naging kabigatan yung commandment sa Panginoon sa atin,
check natin yung relasyon natin. That ito ngayon eh. Do you truly believe that Jesus is your God? Kasi kung mabigay, di ba pag gumagaan yung buhay, pag imahal mo yung tao, example, mga nanay, hindi naman nila napapansin na sobra-sobra na yung ginagawa nila, more than to what is expected. No? Gigising ng maaga, magluluto, lahat, minsan tutulungan pa yung anak mag-aral. Tapos yung mga projects, yung mga kuminsan hindi nararamdaman ng magulang yan eh, ng nanay. Yung tulong na gano'n. That reflects love, genuine love. Yung mga tatay, naghahanap buhay. Sa labas, pagod, talagang nakikipaglaban sa lansangan. Hindi nila napapansin yun. Kasi mahal nila yung kanilang mga anak. Alam nila na hindi sila pwedeng tumigil, huminto, kasi paano kakain yung anak? Paano mag-aaral yung anak? Ito ba? Hindi na mapapansin yun because of their genuine love toward their children. Ganun lang po yun. Hindi kabigatan yung mga ginagawa ng magulang natin para sa atin dahil mahal nila tayo. Hindi kabigatan yun. Hindi nila nararamdaman yun. Tayo nanonood, of course. Grabe si nanay. Grabe si tatay. Sub-sub. Sub-sub din sa bahay. Ang pasanda lang, sub-sub. Pero hindi po. Para mas maintindihan natin yung salitang genuine po. Na hindi kabigat. Pag genuine kasi yung love, walang kabigat. Kahit sa katerbang labahin, no? Kung labahan ni nanay, grabe. Hindi kabigatan yun. Kahit sugat-sugat na yung ganito, yung ganyan. Kala mo naglaslas eh. May kabigatan pala pinagdadaan na yung pala, kinuskus. Hindi ko alam kung may inis ba yung pagkuskus. Nasugat yung ganito eh. Ano kaya sa ano kaya sabon yun? Kaya siya magbigay ng warning. Malinis naman. Pero hindi niya, yung mga nanay, hindi nila, caring nila yun. Hindi kabigatan yun, dahil love, yung paglilid. The same with God, no? Dapat hindi kabigatan sa atin yung maglingkod. Of course, napapagod yung katawan natin, pero marami dito, double time. Working, at the same time, minister. No? Yung bang, hindi napapagod. Nagbe-bless ako sa buhay. Si Brethren, di ba nakaka-bless? Hindi ka bigyan sa kanila yung paglilingkod. Thank you, mga bro. Thank you. Happy Father's Day. Hindi, sa May. May mother. Yung mga father lang muna binanggit ko. Marami din yung mother. Kaya nakaka-bless yung mga buhay nila. Walang angal sa ministry. No? Thank you, mga bro. Matthew 11:30, Jesus said, "For my yoke is easy and my burden is light." Di ba, bakit mag-iimbita ang Panginoon na lumapit sa Kanya kung mabigat yung ipapagawa niya? Ibig sabihin, hindi. Ang sabi niya, kayong nabibigatan ng lubha, lumapit kayo sa akin, sapagkat ang aking pamatok ay magaang, and my burden is light.
pamukad, yung yung ganito sa kalabaw. Yung iba mabigat yun. Kuminsan, kaya nga ang mga magsasaka, ang pinipiling ganon, yung nilagay dito sa kalabaw o baka, yung magaan na kahoy. Kasi imagine mo, mabigat yun, makawawa ang kalabaw, mahatak na siya, yung pangarga, tapos yung nasa batok niya, burdensome pa, no? Parang sobrang naman pahirap sa kalabaw. Tapos palalakarin nyo sa kumuloy. Di ba, kita ko nun, pinahirapan yung halos yung dibdib ng kalabaw nandun sa putik, tapos papaluin pang gano'n, no? Grabe, no? Pero hindi yun ang invitation ng Panginoon. Ang invitation ng Panginoon ay lumapit kayo sa akin. Nabibigatan kayo, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Bibigyan ko ng kagaangan ng buhay ko. But the fact na sinabi niya yun, yung commandment niya, hindi yung burdensome. Magaang yun. Kaya nagiging mabigat dahil kinokontra natin. Parang hindi ka ready na sumunod sa Panginoon. Kaya siya nagiging kabigatan kasi hindi ka pa handa na sumunod sa Panginoon. Kaya gano'n. Parang lahat na lang, iba naman church na yan, gusto mo makatira-tira na dyan. Pero pag ini-enjoy mo siya, parang ayaw mo na nga umuwi eh. Diba? Parang, pero pag lagi kong pauwi, bakit niya pa laging pauwi? Ano bang gagawin mo sa bahay? Diba? Diba saya ko minsan nakakalungkot pag paalaman na, diba? Kahit gusto mo pa mag-stay, pero kailangan magpaalaman na. Wala eh. Ganun talaga. Nandun na sa baba, talaga. Gano'n. Nagpaalam na dito pag ganun pa. Ihahatid pa ko sa basta. Ingat kayo. Bubuksan yung bintana. Wala lang katapos ang paalaman. Napansin niyo po yun. Kasi masaya yung magkakasama magkakapatid sa pananampalataya. Hindi, gusto talaga magpaiwan doon. Kaya nag-iwan na lang siya. Nag-iwan na lang sa akin. Mga kapatid, hindi ka bigatan, ano po? Dahil magaang sumunod sa Panginoon, kung bukal sa ating kalooban. Nagiging mabigat lang siya kasi kumukontra yung isip at puso natin. As you can see, dito po sa 5 verses dito yung chapter 5, ay makita po natin yung tatlong salita. Faith, love, and obedience. Faith, love, and obedience. Na ito po yung proof o mga salita na kung saan ay nakapaloob dun sa patunay na tayo po ay may genuine love sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Ano po? The proof is genuine love is obedience. No, if you really love God, then you will obey His commandment. And the proof of genuine faith is love. No? Kung may pananampalataya kang totoo, may andun yung pag-ibig. At kung may pag-ibig kang totoo, na andun yung pagsunod. Hindi pwedeng pag-iwahiwalay po iyon. Tiwala, pag-ibig, at pagsunod. Ito po ba ay present sa ating mga buhay? Meron po ba tayong tunay na pag-ibig? Tunay na pagsunod? At tunay na tiwala o pagtitiwala o pananampalataya? Then, kung ito po ay present sa atin, then you are, yung sasabi ni John, overcomer. No? Hindi ka loser. Hindi ka talunan. Huwag ka maniwalang loser ka. Overcomer ka. Okay? And then sabi doon, you overcome the world. Hindi lang yung sitwasyon mo eh. The world. Because you have God as your Lord and Savior. Congratulations, overcomers. That's good. Salamat sa katagumpayan ng buhay. Habang kami nabubuhay, hindi kami talunan ng Panginoon. Because we believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God, the chosen one, the anointed one, the Messiah, King of Kings,
and Lord of Lords. We praise you, O God. We praise you, O Lord. In Jesus' name, amen.